Hello everyone! Welcome sa ating little channel. I-try natin gumawa ng video na walang edit. Kasi until now, hindi pa natin nagagamit ang CapCut at yun lang talaga ang alam natin gamitin sa pag-edit ng video. So, ngayon, ang video natin ay tungkol sa bakit ba hanggang ngayon wala pa tayong green card. 11 months na tayong nandito sa US pero wala pa tayong green card. Sa tuwing nagla-live tayo sa TikTok ay lagi nating naririnig, di ba mag-iisang taon ka na dyan sa US? Bakit wala ka pang green card? Si ganito, kakarating lang, ilang buwan lang may green card na. Si ganito, nagtatrabaho na until now kasi nga may green card na. Yung si ganito, ganyan. Bakit nauna pa sila sa'yo magka-green card? Bakit ikaw until now wala pa? Ayan. Yan yung mga katanungan na lagi nating naririnig sa tuwing nag-live tayo sa TikTok. So, sagutan natin lahat yan. Ikwento na lang natin, ano ba talaga ang nangyayari at until now wala pa tayong green card? Okay. So, una sa lahat guys, kami ni Josawa ay DIY. So, hindi kami nag-agency, hindi kami nag-lawyer kasi medyo may kamahalan pag nag-lawyer ka or nag-agency ka kasi naabutan kami sa pagtaas ng adjustment of status. Dati kasi, pag nag-apply ka ng adjustment of status, yung working permit, advance parole at adjustment of status, ang bayad lang yun lahat ay nasa $1,225. Pero simula noong July 1, 2024, naging iba na yung proseso. Bawat process may kanya-kanya ng bayad. So, iba yung bayad ng working permit, iba yung bayad ng advance parole, iba naman ang bayad ng adjustment of status. Medyo nagmahal siya, naging 1,440 na sa adjustment of status lang yan. So, napag-desisyonan namin ni Josawa na mag-DIY. So, dahil DIY tayo, kailangan natin aralin lahat ng proseso ng adjustment para maiwasan ang RFA, reject, at saka denied. Yun. Marami tayong pinanood ng mga video, marami tayong tinanungan tungkol sa adjustment of status. So, dumating ako dito, February 7, 2024. Kinasal kami ni Josawa, March 23, 2024. So, dahil DIY kami, ilang buwan din bago kami nag-apply. So, nakapag-apply kami July na. Tapos, nakapag-biometric ako August 16, 2024. Then, until now, wala pa tayong GC. Bakit ba wala pa tayong GC? Bakit yung iba 3 months lang may GC na, tapos tayo until now wala pa? Kasi, ang proseso po natin ay hindi siya katulad ng K1 visa. Sa K1 visa kasi, pag nag-apply tayo, lahat yon ang pinag-a-applyan ay sa Texas. Dito sa adjustment of status, bawat states ay may kanya-kanyang lockbox. So, iba yung lockbox namin, iba yung lockbox ng ibang state. Yon. At kahit dito sa Florida, no, iisa yung lockbox namin ang Chicago, Illinois. Pagdating naman sa biometric, iba-iba din naman yung lugar namin. Diba? Kasi kung ano yung alin ang pinaka malapit na immigration sa lugar nyo, doon kanila i-schedule. So, ako, ang aking biometric ay Louisiana. Ayun, Louisiana, yung New Orleans. Ayun. Tapos, kahit pa, dito sa lugar namin, no, lahat kami Louisiana. Iba-iba din naman ang atin sinasabi nilang office, field office. Yun na yung pinaka final, yung ba yung magbibigay na sa'yo ng
GC, mag-approve sa'yo ng GC. So, iba-iba talaga yung magiging process natin, hindi pare-pareho. So, hindi talaga po pwede na ang aming experience or process ay maikumpara sa iba, kaiba-iba. Dito sa lugar namin, meron tayong mga malalapit sa atin na 4 months lang, approve na sila. So, kami, waiting lang naman kami. Hindi man kami nagmamadali, pero waiting kami. Yun. So, sana, no, makatulong itong ating experience sa ibang may mga katanungan tungkol sa bakit ang tagal bago na-approve yung kanilang GC. Kasi meron tayong mga kilala na inaabot na sila ng 11 months, 1 taon, hindi pa na-approve ang kanilang GC. Ang na-approve pa lang sa kanila ang kanilang working permit. Ayun. So, thank you guys. At sana makatulong itong ating experience sa lahat ng may katanungan kung bakit matagal at kung bakit mabilis ang iba nagkakaroon ng GC. Thank you guys.